Okay, mga idol, isang magandang umaga sa inyo lahat. Welcome back dito sa ating vlog, Eljan TV here. So nakita nyo naman sa ating background, mga idol, yan yung Bureau of Custom. It was posted May 9, 2024. Kagaya ng sinabi ko po, may pagbabago po talaga ang e-travel. Well, ito nangyari na nga po. Sabi ng BOC or Bureau of Custom, implement sila ng one QR code and travel system for all airports starting today, May 10, 2024. So, diretsuhin na natin yung e-travel, mga idol, para sa mga uwi dyan. May malaking pagbabago ang e-travel, which is ipapakita ko po sa inyo. Siyempre, pag kayo ay uwi, kagaya na sinabi ko lagi, pag nagparehistro kayo, lahat po ng uwi sa Pilipinas is required na magparehistro dito sa e-travel. So, kung ikaw ay uuwi, foreigner man yan, mga bata, lahat po ay kailangan magparehistro dito sa e-travel. So, hindi natin patatagalin pa. Diretso na tayo doon sa e-travel website. Free website po yan. Wala pa kayong babayaran. Okay, so again, you can visit directly to etravel.gov.ph. Kagaya ni sinabi ko, pwede kayo magparehistro through egov.ph application gamit ang inyong mga mobile. Pero mas prepare ko pa rin, syempre dito sa website ng etravel.gov.ph. Kung desktop kayo or mobile, ganun ang inyong makikita, etravel.gov.ph. Syempre pag once na na-prepare nyo lahat ng inyong passport, ticket, ang inyong address sa Pilipinas, mobile number sa Pilipinas, directly sign in na lang po kayo. Kagaya ng sinabi ko po, eTravel is free. Ang gagawin nyo, click here to sign in, automatic magkiklik kayo dito. Kung meron na kayong login account, syempre ilagay nyo lang yan, login at saka password. Pero para sa mga baguhan or mas okay para sa akin, mag-create kayo ng new account as always. So prepare nyo yung email address nyo na makakatanggap ng OTP or one-time password kasi doon po yan sinesend. So create po tayo ng new account natin. Again guys, pag kayo ay uwi sa Pilipinas, ang e-travel po is 72 hours prior to departure or arrival. So, 3 days before your flight, pwede na kayo dito magpa-rehistro sa e-travel. So, mag-create na tayo kaagad ng ating account sa e-travel. So, creating account na tayo mga idol, no? Siyempre, lagay nyo lang ang inyong account dito. Make sure yung email nyo is now open. Okay. Create lang ng email address na active, tapos continue nyo lang. Pag continue, merong lalabas na OTP sa inyong email address. Siyempre, ilagay nyo yung OTP. Tapos, click natin yung continue. Okay, then create tayo ng ating password, mga idol. Yung password natin, it must be 8 characters. Pwede siyang merong capital at saka number at saka small letters. Confirm nyo lang, then continue kayo. Pag once na nag-continue kayo mga idol, ito kailangan to sa inyong passport. Hindi kayo makapag-move din dito mga idol To, mahalaga to yung passport, issued, passport, issue date, country, passport number, citizenship, contact number, mahalaga to. Siyempre, kailangan nyo dito hindi po makapag-next mensan pagka walang picture. So, kailangan nyo ring mag-upload ng picture. So, kung meron kayo nakasave sa inyong mga mobile, i-take photos nyo lang. Pwede magpa-picture sa camera or mag-file. Upload lang sa file sa inyong mga mobile. Tapos, pag once na kayo dito, nakapag-create na kayo, mag-next na kayo diretso doon sa ating e-travel. So, pag okay na to lahat, na pirmahan nyo na, i-next nyo lang to, tapos directly papasok kayo doon sa ating e-travel. Okay, gaya ni sinabi natin, e-travel na tayo diretso. Take note, you may only reserve within 72 hours prior to your arrival or departure in the Philippines. Travelers are enjoined to present their e-travel QR code for flight boarding. So, dito na tayo sa pinaka-main e-travel natin, registration. Siyempre, lahat po kagaya sinabi ko, magparehistro dito. Kung may kasama kayong family member, again, pwede kayong i-click for other member. Siyempre, arrival ang i-click natin dito. Tapos, continue lang tayo mga idol. Pagka-continue natin, ito yung travel details, Philippine arrival, ilagay po natin dito kung anong work natin. So, itong gawa natin ngayon is domestic worker. Purpose of travel, ito yung pinakabago ngayon. Ilagay nyo dito directly na OFW. Okay, so dito purpose of travel, take note, OFW yung ilagay natin. Siyempre, aircraft passenger tayo. Resident, i-click nyo lang to. Yung same as permanent address sa ginawa nyong account
nung bago. Syempre, yung flight information natin, makita nyo dito sa flight information, meron na po siyang connecting flight, transit or connecting flight. Dati wala to ngayon binago po siya. So, yan yung mga pagbabago ngayon. So, pag-usapan natin yan. Syempre, pag andito kayo, buksan nyo ang inyong mga ticket. Okay. So, ito, mahalaga to sa inyo mga kababayan na pag kayo ay merong connecting flight, make sure ilagay nyo po rito yung inyong connecting flight like Kuwait to Doha, Doha to Philippines. So make sure na ilagay nyo dito. Pagka wala naman, pwede nyo tong i-ignore. Okay? So ito, pag wala naman, pwede nyo i-ignore. Ito yung sample ipakita ko sa inyo. So si kabayan, ang airplane niya is Kuwait Air. So ilagay lang. Nasa itinerary ticket nyo yan makita ha. Kuwait Air, tapos KU417 yung flight number. So, automatic po yan, KU417. Okay, country of origin, galing siya sa bansang Kuwait. Then, airport of origin, dito dati nag-automatic to ngayon hindi na siya So, ilagay niyo kung saan kayo galing na airport. Kuwait International Airport. Departure, date of departure. Okay? Date of departure. Ito, yung transit of connecting. Pag meron kayong connecting flight like Doha or Dubai, ilagay nyo dito. So, for example lang to magko-connecting kayo ng Doha, piliin nyo yung Doha dito. Tapos, syempre, yung airport transit at saka date of transit. Si kabayan is wala, diretso siya. So, ignore nyo lang tong dalawa. Pag wala kayo, pag direct flight kayo, ignore nyo lang tong 1, 2, 3. Diretso na kayo dito sa date of arrival po sa Pilipinas. Date of arrival, makikita nyo pa rin yan sa inyong mga ticket. So, ang arrival niya sa Pilipinas is 11 din. So, ilagay nyo rito. Okay na yan. Double check nyo ulit. Ito yung mahalaga dito, yung purpose of travel OFW, tapos diretso. Siyempre, pag hindi kayo OFW, piliin nyo yan. Tapos, mag-next na tayo. See, dito, the same pa rin yung gagawin nyo. Ilagay nyo lang dito, no, no. Tapos, mag-next na kayo. Ito na yung sinasabi kong pinakabago mga kabayan. Dati wala to Pag next nyo dun, automatic, i-check nyo lang, i-double check nyo lang kung lahat ng inyong information is okay. Dito, ito na yung pinakabagong ina-add po nila yung Philippine Custom Declaration. So, kung yung mga magpipill up po ngayon, ito na yung makikita nyo. So, dito merong baggage declaration, pero syempre, basahin nyo to. Usually sa atin naman mga kababayan, pagka meron kayong dinideclare, yung pangmaramihan na dala nyo, pwede nyo i-declare yan. Pero suggest ko po sa inyo, sa ating mga kababayan, lalo na pag OFW, basahin nyo lang to. Yan, lahat ng information, currency, lahat-lahat, mahaba-haba po yan, no? So, give time to read this. Kagaya ng sinabi ko po, kung meron kayong dapat i-declare na nakalagay po dito, dapat nyo pong i-declare yan. Pero kung wala naman, ang gagawin nyo directly, mag-no na lang po kayo. Do you have a baggage or currency declare? So, hindi ko na isa-isahin to kasi hahaba lang tayo. Kayo na po yung magbasa. If ever meron kayong dapat i-declare, i-declare nyo po siya para wala nang magiging problema. Siyempre, pagka OFW, meron din po ritong mga currency. Lahat po, General Declaration, lahat po yan. Following na not allowed or allowed. Ito, all Filipino citizens entitled tax for personal. Basta lahat po dito, maintindihan nyo naman siguro yan. Kayo na po yung magbasa. Pero ang suggest ko po sa inyo, ilagay nyo na lang po itong no. Okay? So, mag-no po kayo dito. Siyempre, pag meron kayo i-declare nyo po dito yes. Pero I suggest sa mga OFW, mag-no po kayo. Pero make sure lang na pag no kayo, yung wala talaga yung declaration na mga sumusobra sa nire-required nila dito sa baggage declaration. And hindi naman tayo nagde-declare para sa akin, no, ang tagal ko nang umuwi. Hindi talaga ako nagde-declare. Pwera na lang pag negosyante ako, marami akong mga dadalang mga items, talagang dinideclare ko yan. Syempre, kailangan din yan ng custom. So, ang gagawin natin dito automatic is mag-no na lang tayo. So, ito na nga ngayon mga idol, no. Ito yung pinakamalupit.
Kasi ito yung bagong inad ng custom declaration. Pag nag-yes or nag-no ka, ito, kailangan mong fill upan to. So, meron ditong other travel details. Siyempre, kung meron kang accompanied by family members, ibig sabihin, talagang family members mo, ilagay mo dito siyempre kung below 18 years old or above 18 years old. Pero pag wala naman, ang gagawin mo, ilagay mo lang dito 0, then 0 para maging automatic na yan. Siyempre, first time visiting to Philippines. Siyempre, no, taga Pilipinas ka, di ba? So, ilagay mo yan, no? Tapos, kung kailan ka huling umalis sa Pilipinas, ilagay mo rito is kung kailan ka umalis sa Pilipinas, last na bakasyon mo, or kahit first timer kang umalis, si kabayan first timer siya. So, sabi niya, sabi niya dito, April 14, 2022 siya huling umalis sa Pilipinas. Tapos, dito is yung inyong baggage. Yung check-in nyo, ilagay nyo, usually 2 yan, tapos yung hand carry nyo, 1. Okay, pag isang passenger, ganun lang yung kalimitan. Hindi na yan lalagpas. Pwera na lang kung mag-add kayo ng baggage, pwede nyo gawing 3 yan. Pwede. Okay, so yan ito yung pinakabago. Tapos kahit mag-yes or mag-no kayo, ito dapat yung fill upan nyo, mga idol. So okay, so tapos na tayo dyan sa other travel details natin. Kagaya ng sinabi natin, kahit mag-yes or no kayo doon sa Declaration of Custom, andyan talaga yan. So kailangan yung lagyan yan. Pag once dito na kayo, ang gagawin nyo mga idol is kailangan lang natin itong i-next. Maglagay tayo dito ng ating signature. Yung signature nyo po na ginagamit, ibig sabihin kung ano yung signature nyo, yan po yung inyong ilagay dito mga idol. So, yan. Pwede po siyang mag-type dito. Tapos, pag nakapag-type na kayo ng inyong signature mga idol, i-next nyo na lang po. Pagka-next nyo, personal information, summary. Merong summary dyan. Scroll down nyo lang po lahat ng information. If accurate as tama, diretso lang po kayo sa pinakababa, tapos i-submit nyo po yan. Wala, congratulations. Andyan na po yung inyong QR code with your travel declaration sa bagong update. Siyempre, ang gagawin nyo mga idol, pwede nyo tong i-download. Meron dito download QR code na makita nyo rin sa inyong mga email. So, ganun lang po kadali. Kailangang medyo mahaba-haba po ang pasensya nyo sa paggawa nyo dito, which is parang, ewan ko, mas lalong pahirap ito sa mga OFW, lalo na yung mga nasa loob ng bahay. Parang nahihirapan sila dito lalo. Sana itong video na to is makapagbigay sa inyo ng guide para sa mga uwi ng Pilipinas. I-follow nyo na lang po lahat ng ginawa natin. Kung mahirapan kayo, pwede kayong mag-comment dito sa ating video na to. Try ko po kayong tulungan sa abot ng aking mga kaya. So yun lang po mga idol. Maraming salamat po ulit sa inyo lahat. Bye bye po and God bless.